mitigation measures para sa mga irigasyon dahil sa matinding init ng panahon, ating tatalakayin. Kasama po si National Irrigation Administration Administrator, Engineer Eduardo Guillen. Admin Guillen, magandang tanghali po sa inyo. Ma'am, magandang tanghali po. Naimbagngal daw king ka sa pinakahuling pagtataya ng Pag-asa na may 79% po na posibilidad ng El Nino ngayong taon. Kumusta naman po yung paghahanda ng NIA sa posibleng epekto nito sa ating pong mga irrigation systems at gayon din sa mga sakahan sa buong bansa? Ang NIA naman ay proactive tayo dito sa climate change. In fact, ang mga projects natin ay nakatuon po doon sa tinatawag na climate change resiliency. So may mga mitigation, lalong-lalo na yung mga adaptation projects po natin ngayon na ginagawa sa NIA. So naka-ready naman po tayo. Okay. Admin, napaulat din po ang patuloy na pagbaba ng ilan sa mga pangunahing dam dito sa ating bansa. Ano po ang mga hakbang para sa reservoir na nagsusupply ng tubig sa mga sakahang sakop ng NIA? Sapat po ba ang kanilang water storage para sa darating na tagtuyot? Well, una po ang maganda sa mga high dams natin. Nakikita natin yung present volume niya. So, nalaman po natin kung ilan talaga yung kaya natin, yung program area na papatubigan natin. And then, nagkukondak po tayo ng tinatawag na Systems Management Conference sa ating mga farmers po. At doon sa conference na yon, kasama natin yung stakeholders. Nandyan din po yung LGU, nandyan yung DA. At yung sinasabi namin yung area ng hindi mapatubigan. At yun po ang ating nire-request na magtanim sila ng high-value crops na hindi po masyado nangangailangan ng tubig. Kagaya po ng mais, munggo, at nakikipagtulungan po tayo sa iba't ibang agencies po, gaya ng DA and ito pong LGU. Sir Ed, ayon din po sa ulat, nagdesisyon ang NWRB na pansamantalang suspindihin yung water allocation para sa irigasyon po sa ilang lugar. Sir, pwede niyo po bang sabihin sa amin ano yung direktang magiging epekto nito? Ma'am, dito lang naman sa dito lang naman po yan sa Angat, dahil bumababa po yung tubig ng Angat. Itong Angat dam po kasi hindi naman po sa NIA yan, again, ito ay sa Napocor at dito po natin kinukuha yung ating, hindi ko nagkakamali, 90% ng inuming tubig dito sa Metro Manila ay dito po galing. So, syempre, priority po muna yung inuming tubig. But sa long-term solution po ng NIA, kasalukuyan na po kaming under construction na po yung ating dam dyan, yung Bayabas Dam. Kasi apat po yung ilog na bumabagsak po sa Bulacan, ma'am. Ito yung Norsagaray, na kung nasaan yung Angat, yung Ipo, Bayabas, and Maniktik. So itong Bayabas po, nilalagyan na po natin ng malaking dam na ang laman po ay nasa 54 million cubic meters. At yung meeting namin po nung Monday ay inapprove na rin ng ating presidente yung repair po ng Bustos Dam na kung saan ilalagay po natin yung nasirang rubber dam. At ang additional po na contain na tubig ay around 17 million cubic meters. So malaki rin po ito. Okay. Admin, kasabay nga po ng anunsyo ng Pag-asa na simula na nga po ang habagat, kasabay po nitong El Nino. Kaugnay po dito, mayroon pa po ba mga lugar na nakikita ang NIA na maaaring makaranas ng kakulangan sa irigasyon kapag lumala ang epekto nga po nitong El Nino ng tag-init? Ano po yung mga contingency measures niyo para dito? Ang totoo niyan kasi lahat po ng ilog sa buong Pilipinas silted eh. Hindi lang naman po yung El Nino ang problema natin. Again, silted po lahat ng ilog. So, reduce na po yung carrying capacity ng mga ilog natin. So, napakalaking bagay po na ang Pangulo ay 3 taon ng sunod-sunod na nagbibigay sa atin ng heavy equipments para po magamit natin itong mga to doon ho sa, for example, pagdesil, itong mga irrigation facilities natin at lalong-lalo na ho ngayon may El Nino, pwede kaming gumawa ng mga brush dam doon sa ilog para po ma-augment yung tubig po na pumapasok sa ating mga irrigation canal. So, hindi lamang po yan, dahil sa, nakita namin kung ano yung mga areas na vulnerable kung may El Nino.
nagtayo po ang NIA ng around 2,500 po na solar pump irrigation project sa buong Pilipinas. At concentrated lamang po yung iba doon sa mga regions na affected po ng El Nino, kagaya ng CAR, Region 1, Region 2, 4A, 4B, sa may Region 12. Ayun po yung mga mas marami lang na nailagay ng mga solar pump doon. But yun po yung ating ginagawa. Gusto ko lang pong liwanagin, Sir, na kapag kapos naman ng tubig sa irrigation facility, hindi naman ibig sabihin na hindi na makapagtanim ng ating mga magsasaka. Dahil sa gaya na nabanggit ko kanina, pwede naman silang magtanim ng high value crops. At ang utos na ako ng Presidente sa amin noong Monday, multi-agency po ang magtulong-tulong para po mapangalagaan yung ating mga farmers. So katulong din namin dyan ang DOLE, may mga tutag program sila, yung DSWD, para po ma-maximize ang tulong sa ating mga farmers. Yes. Yeah. At kaugnay nga po niyan, Admin, may mga programa po ba ang NIA para hikayatin yung mga magsasaka na gumamit ng mga water-saving technologies o yung magtanim nga ng mga pananim na mas matibay sa tagtuyot? Meron po. Again, ang maganda po sa NIA ay hindi lamang po tayo sa construction ng mga irrigation facilities. Po. Meron din tayong Institutional Development Division na siya pong nag-empower. Ito po ang direktang nakikipag-ugnayan po sa ating mga irrigators associations. Tinuturuan natin sila ng mga technique po para makatipid tayo at ma-increase natin yung ating resiliency sa climate change. Kagaya ng alternate wetting and drying technology natin. Ito rin, marami po ang ating ginagawa sa ating mga farmers. So, again, hindi lang naman po kami ang tumutulong sa kanila, but multi-agency po ang aming approach dito sa pagtulong sa ating mga farmers. Okay. Admin, kumustahin din namin yung inyong pakikipag-ugnayan sa Department of Agriculture at mga LGU para po sa mas magandang o mas maagang paghahanda laban sa posibleng pagbaba ng produksyon ng palay at iba pang pananim dahil nga po sa epekto ng El Nino. Maganda po yung aming ugnayan ng DA. In fact, ang target po natin, ang usapan nga namin in fact, mas malaki pa nga ang kikitain ng mga farmers natin pagka nag-high value crop sila. Po? So again, maaari nga bumaba ang production natin ng bigas, po, but may mabibigyan pa rin ng capability yung ating mga farmers na makabili rin ng bigas dahil kikita naman po sila sa pagtatanim ng high value crops. So yun po yung ating target, sir. Yes. Well, Admin, nagbabala ang Department of Agriculture na maaaring maapektuhan ang produksyon ng bigas at food security kung magiging malakas ang epekto nga nitong El Nino. Ano po yung magiging papel ng NIA upang makatulong na mapanatili natin yung sapat na produksyon ng pagkain po sa ating bansa? Ma'am, uulit-ulitin ko ito. Hindi ibig sabihin po na kung maapektuhan man tayo dito sa El Nino ay hindi na makapagtanim ang ating mga farmers. Ang NIA po ay nakikipag-ugnayan po direkta sa ating mga farmers para po yung mga dulo ng irrigation systems na kakapusin ng tubig ay makapagtanim po sila ng high value crops. Lagi ko nga po yung ginagawang example ng Ilocos Norte. Kita niyo sa Ilocos Norte. Ang weather namin doon, dry and very dry. Kapos din kami sa irrigation facilities. Pero makita mo yung mga farmers namin, mas mababa po ang poverty incidence doon sa Ilocos Norte compared sa ibang probinsya. Dahil nga po marunong kami diversify ng crop namin. Nagtatanim kami ng bawang, tabako, yung mais, ganyan po. So yun din po ang ginagawa natin sa ating mga farmers. Tinuturuan po natin silang mag-diversify po ng crop ng itatanim nila para po, tataas pa rin yung ating ng kanilang production kahit po may El Nino. Okay. Admin, sa karanasan po ng NIA nung matindi ang epekto ng El Nino, ano po yung mga epektibong hakbang na ginawa noon na ngayon ay isinasama ninyo po sa inyong mitigation at preparedness plans?
Number one po, yung pagbabago talaga ng cropping calendar. Ano? Dahil alam mo lang ang may El Nino, di mo na dapat susundan yung cropping calendar. Halimbawa po, dati po ang taniman namin halimbawa dito sa may Central Luzon area, doon sa may Pantabangan area natin, yung Upris, ay December. Binago natin, ginawa natin October kasi ang matinding paggamit po ng tubig yan ay yung tinatawag na land soaking. Ano po? Pero binago namin, ginawa namin December for the simple reason na kapag ginawa namin October, for the simple reason po na kapag October, umuulan po yan eh. So imbes po na naglaland soaking kami, imbes na gumagamit kami ng tubig ng dam, ay nag-iipon pa tayo ng tubig dahil hindi na ho natin, hindi ho tayo nagre-release ng tubig. Tapos aani ka naman ng February, wala naman ang bagyo dyan, di ba? At ang isa pong napansin din namin na mabisang paraan po para matugunan yung El Nino na yan ay yung implementation ng alternate wetting and drying technology. Naglalagay po kami ng observation pipe dito ho sa ating mga palayan. Meron kaming schedule ng pagpapatubig sa bawat Irrigators Association area. Tinitignan namin ano po, pag umabot na lang ng around 10 cm yung laman ng ating, yung gauge ng ating pipe, binabalik na namin yung tubig. In fact po nung El Nino, ang vulnerable area po natin sa Pantabangan area is around 40,000 hectares, ano po? Out of the 140,000 hectares. Pero hindi lamang napatubigan doon is around 6,000 hectares lamang. So malaking bagay po yung natipid natin, around 30% pag mag-AWD ka. And then ngayon po, nandiyan naman na yung mga solar pump irrigations natin na makakatulong sa ating mga farmers. Alam naman natin, kapag ka mas maaraw, mas malakas yung volume na makukuha ng pump natin kasi mas malakas din ang kanyang power. Well, napaka-importante po ng mga nabanggit nyo, engineer, bilang mga paghahanda para nga sa epekto nitong El Nino. Mensahe nyo na lamang po at paalala para sa ating pong mga magsasaka upang lalong mas mapaghandaan yung matinding epekto ng El Nino sa mga susunod na buwan. Well, una po ay dapat talaga sumasali sila doon sa ating System Management Conference para alam nila yung plano po ng NIA at ng mga kasamahan ho nating ahensya, kagaya ng DA nga po. Ano ho. And of course, wag sila mag-alala dahil ang Presidente talagang seryoso po na tulungan sila at mimobilize po niya ang different government agencies para po makatulong sa ating mga farmers. Nandyan po yung DOLE, nandyan po yung DSWD. So sama-sama po kami na tutulong po sa ating mga magsasaka po. Agyaman Apo, maraming salamat po sa inyong oras, National Irrigation Administration Administrator, Engineer Eduardo Gillian. Thank you rin po, Ms. Kakina.